I declare unstoppable rapid growth in my life. Every barrier, every limitation, every closed door is now removed, and new things, new promotions, new testimonies, new breakthroughs are coming. I declare I am positioned for divine appointments and blessings that will transform my life. Every works of my hands will be blessed and multiplied. I will lend to others and do not borrow. These are all my declarations. In the name of my Lord and Savior, Jesus Christ, Amen. Hallelujah. O sige, pwede mo bang sabihan ng tatlong tao, pabanal ka ng pabanal, payaman ka ng payaman, pahusay ka ng pahusay. Makakaupo na po kayo kung nadeklarahan nyo na ang tatlong tao. Kung kayo po ay first time dito sa Christ the Rock, maging sa mga kasama natin sa online, tayo po ay may culture dito po sa Christ the Rock na we declare positive declarations, words of life, mga pangako ng Panginoon ay ating dinideklara sa mga buhay natin at sa bawat isa. Kinakasanayan natin na magsalita ng mga positibong mga pananalita. Alam natin, pinakikinggan tayo ng ating Diyos, at kung tayo ay mananampalataya, magkakaroon yan ng katuparan sa mga buhay natin. Amen? Huwag lang tayong titingin doon sa mga present realities ng buhay natin. Titingin tayo sa ultimate reality. And what is the ultimate reality? The ultimate reality is the Word of God, the promises of our God. Magkakaroon yan ng katuparan sa mga buhay ng mga taong nananampalataya sa Diyos. Lahat ng nananampalataya sa Diyos, pumalakpak ng pinakamalakas na palakpak at sumigaw ng pinakamalakas na hallelujah! Praise God. Tayo po ay magpatuloy na sa ating pinag-uusapan. Month of June, nandito na tayo sa kalagitnaan, Grow in Ministry. At ang akin pong topic, binigyan ko po siya ng title, Grow in Ministry, Walk in the Supernatural. Naniniwala po ako na ang mga ia-anoint lang ng Panginoon ay yung mga taong handang maglingkod sa Kanya. Bakit ia-anoint ng Panginoon ang isang tao na ang ginagawa lang ay magtutungo sa church every Sunday at pagkatapos nun, uuwi na sa kanyang tahanan and see you again next Sunday? Ang tawag po dyan, religion. May mga tao, nagpalit lang ng relihiyon. Nagpalit lang ng dinadaluhan. Pero yung kanyang approach dun sa kanyang dating relihiyon, ganun pa rin. Pupunta sa simbahan tuwing linggo. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, buti na lang hindi ka ganon. Kaya po dito sa Christ the Rock, meron tayong mga covenant groups, meron tayong multiplying ministry, meron tayong edifying ministry, may iba't ibang mga gawain tayo, may mga equipping tayo, may mga trainings tayo, may mga prayer gatherings tayo, may dawn prayer na, may morning prayer and devotion pa, meron pang prayer night, meron pang midweek power Wednesday, meron pang Monday evening na
healing, miracle, and deliverance online. Mayroon ding healing and deliverance and empowerment online ng Thursday. Araw-araw na. Pero ang taong religious lang, dadalo lang yan ng church every Sunday. Huwag mong asahan na ikaw ay ia-anoint ni Lord. Sabihan mo nga ngayong katabi, kapatid, sige, kausapin mo, dapat may kausap ka ngayon. Kasi pag wala kang kausap ngayon, baka multo ang iyong katabi. Sabihan mo, kapatid, kung ikaw ay uupo lang dyan, hindi ka ia-anoint ni Lord. Pero pag ikaw maglilingkod, sigurado ia-anoint ka ni Lord. Ang atin pong paniniwala, grow in serving, walk in the anointing. Amen. Ang sabi po ng Panginoong Jesucristo sa John chapter 14, ito po yung Last Supper bago siya maipako sa krus. Ito yung huling gabi. Nakasama niya ang kanyang mga disciples before the crucifixion, before His death. At ang sabi dito ng Panginoong Jesucristo sa verse 11, believe me when I say that I am in the Father and the Father is in me, or at least believe on the evidence of the miracles themselves. Ang sinasabi dito ng Panginoong Jesucristo sa mga disipulo, maniwala kayo na ako ay nasa Ama, sumasa Ama. At ang Ama ay sumasa akin. At kung kayo ay may pag-aalinlangan, maniwala kayo doon sa mga ebidensya, mga patotoo ng mga himala. Sabihin nga po natin, mga himala. Ang sabi dito ni Lord, hindi lang miracle. Ang sabi dito ni Lord, miracles. Sabihin nga natin, mga himala. Sino dito naniniwala na magpahanggang ngayon sa modern time, gumagawa si Lord ng mga himala? Hindi ito mararanasan ng mga Sunday goers lang. Hindi yan ang mararanasan kung ikaw manunood ka lang sa online every Sunday. Siyempre, maliban doon sa mga wala talagang pagkakataon at imposible. Pero hanggat maaari, nag-e-exert tayo ng effort. Amen. Nais natin na maranasan ang ating Panginoon. Kung nasaan ang presence ni Lord, nandun tayo. At pinapagamit natin ang ating galing, ang ating husay, ang ating talento. Yan ay ating kapahayagan ng ating pagsamba sa ating Diyos. Sayang naman, yung mga spiritual gifts, yung mga skills, mga talents na binigay sa atin ng Panginoon. Mamaya mananalangin tayo. Ipapanalangin natin na ma-discover pa natin yung mga spiritual gifts na binigay sa atin ng Panginoon at ito ay mag-level up. Kasi ang magiging prayer natin kay Lord, Lord, gagamitin namin lahat ito. Maglilingkod kami at gagamitin namin ang mga spiritual gifts na ito to serve you for the fulfillment of world evangelization. Sino po ganon ang laman ng kanyang puso, pwede bang sumigaw ng malakas na Amen? So ano po ba ang himala? A miracle
is an extraordinary event. Sabihin nga po natin, extraordinary. Ang ibig sabihin, hindi ito ordinary. Kaya nga bilang church, hindi natin nais na ang maranasan lang ng church ay mga ordinary. At ikaw bilang anak ng Diyos, huwag mong naisin na ang nararanasan mo lang everyday ay ordinary. Naisin din natin na makaranas tayo ng mga extraordinary, makaranas tayo ng mga himala na nagmumula sa ating Diyos. A miracle is an extraordinary event that defies natural or scientific explanation and is often attributed to divine intervention kasi may pagkilos si Lord. Miracles are seen as an act of God. Siyempre, naniniwala tayo, ang dyablo, kaya di gumawa ng ating kalaban ng mga extraordinary. Totoo po ba yun? Kaya nga kapag ang isang mangkukulam o satanista ay nagbuga ng sumpa ng sakit at karamdaman, ang taong binugahan niyan ay makararanas ng sumpa, ng kahirapan, ng sakit at karamdaman kung anuman ang ibinuga ng mangkukulam na yan o satanista na yan o demonic spirit na yan. Kaya kinakailangan ang mga anak ng Diyos, ang church, we need to also operate in miracles, signs, and wonders. Can I hear your amen? Miracles are seen as acts of God, seen as signs or interventions to reveal divine will, inspire faith, or offer comfort and guidance in times of need. Alam niyo po, ang mga himala ng Panginoon, ipinaparanas yan ng Panginoon sa mga taong nananampalataya, nagtitiwala kay Lord. Amen. Ano ibig sabihin ng nagtitiwala kay Lord? Ang ibig sabihin, buo ang tiwala mo kay Lord. Hindi yung meron kang reservation. Naniniwala ako, si Lord ang bahala sa aking future, pati sa aking love life, pero meron akong boyfriend na unbeliever. Meron akong girlfriend na unbeliever. Ay, malay mo, sumablay si Lord. At least meron. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, huwag ganon. Sino dito nananampalataya talaga ang future mo kasi ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay naglilingkod kay Lord. Ang future mo secured kay Lord. Kaya hindi ka magko-compromise. Amen. At pag hindi ka nag-compromise, nananampalataya ka sa Panginoon, nandun ka na sa edge. Wala ka nang aasahan. Hindi na kaya ng human effort. Then miracle will happen. Amen. Hindi maipaliwanag. Sino dito dumating ka na sa point ng buhay mo, pag ibinigay mo yung tithes mo, alam mo, hindi mo pa nga ibinabawas yung tithes o yung offering or yung honoring, hindi na nga sapat eh. Tapos ibabawas mo pa. Pag ikaw na nampalataya kay Lord, nandun ka sa edge. Makakaranas ka ng himala kay Lord.
Lahat ng naniniwala, magsabi ng malakas na amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! And then ituloy natin, ang sabi dito sa verse 12, I tell you the truth. Talagang grabe yung pagtuturo ng Panginoon. Talagang nandun yung pag-convince ni Lord sa kanyang mga hearers. Ito yung totoo ito. Hindi ako nagbibiro, maniwala kayo. I tell you the truth. Anyone who has faith in me will do what I had been doing. Napansin nyo ba, hindi diyan sinabi ng Panginoon, you will do what I did. Hindi dito sinabi ng Panginoon, gagawin niya ang mga bagay na nagawa ko. Ang sabi ni Lord, gagawin niya ang mga bagay na ginagawa ko. Anong ibig sabihin nun? Maraming himala si Lord na ginawa. Pero may mga ginawa si Lord na himala isang beses lang. Lumakad sa tubig, isang beses lang. Nagpakain ng 5,000, isang beses lang. Meron 4,000. Pero may mga miracles, may mga himala na hindi palaging ginagawa ni Lord. Ang sinasabi niya dito sa John chapter 14 verse 12, ang mga gagawin nyo, magagawa nyo, yung mga ginagawa ko, yung mga paulit-ulit kong ginawa, magagawa nyo rin yun. At alam nyo ba kung anong mga himala ang paulit-ulit na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Preach the gospel. Heal the sick. Deliver the captives. Sabi ng Panginoon, maniwala kayo na ako ay sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin. Kung hindi kayo naniniwala, tignan nyo ang mga ebidensya ng mga himala at kung kayo ay nananampalataya, yung mga ginagawa ko, magagawa nyo rin. Amen. Eh bakit po gagawin? Kasi naglilingkod ka eh. Amen. Pwede mo bang tanungin ang iyong katabi? Hindi, tanungin mo talaga yung katabi mo ha. Siguraduhin mo na yung katabi mo may kausap. Tanungin mo siya, kapatid, ano ang ministry mo ngayon? Antayin mo yung sagot. Antayin mo yung sagot. Hayaan mo sumagot siya. At hindi lang yan ang sinabi ng Panginoon. Ang sabi ni Lord, He will do even greater things than this because I am going to the Father. Higit pa. Darating ang banal na Espiritu, mas marami na kayo tutuparin, ipagpapatuloy ang gawain ng Panginoon. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, ipagpapatuloy natin ang misyon ng Panginoon. Bakit natin ipagpapatuloy? Because the supernatural life is not just for a select few. It is the inheritance of every believer in Christ. Hindi lang ito para sa iilan. Ang traditional church, ang gagalaw dyan, iilan. Yung mga nasa ministry. Karamihan, nasa upuan. Pero ang Christ the Rock, we are not a traditional church. We are an apostolic church. Amen. Hindi natin kailangan dito ang mga taga-upo. Ang kailangan natin dito ay mga anak ng Diyos na naglilingkod sa kaharian ng Diyos. Yung mga bago, nakakailang linggo pa lang, ilang buwan, okay lang yon. Pero kung isang taon na, wala ka pang ministry, religious ka lang. Napakalaking question mark.
sa isang tao kung siya ba ay totoong Kristiyano o hindi kapag hindi siya naglilingkod. Dahil ang tawag sa mga Kristiyano, maging nung unang panahon, ang tawag sa kanila followers. Ang tawag sa kanila servants. Ang sabi nga ng Panginoong Jesucristo, naparito ako hindi upang paglingkuran, naparito ako upang maglingkod. At kung ikaw ay mananampalataya, ang supernatural life ay normal sa'yo. Dahil naglilingkod ka. Dahil hindi mo kakayaning maglingkod ng totoo sa apostolic ministry ng Panginoon kung wala ang anointing. We are called to walk in anointing, operate in power, minister in divine authority, and advance the kingdom through signs, wonders, and miracles. Kung nais mong maranasan yung mga yan, pwede ka bang sumigaw ng malakas na Amen? Ang paniniwala natin, grow in serving, walk in the anointing. Ang mga kakasihan lamang ng Diyos ng kanyang kapangyarihan ay ang mga taong naglilingkod sa Kanya. So how to walk in the supernatural? If your desire is to serve God, Lord, ang buhay kong natitira dito sa mundo, ang mga taon na ipinagkaloob niyo po sa akin, nabubuhay ako hindi para sa sarili ko, tuparin lang ang ambisyon ko. Meron akong mithiin, meron akong goal. Puro ako. Ang tawag dyan, apology. Dapat hindi ganon. May kausap nga akong kamanggagawang pastor. Ang sabi ko sa kanya, ang dilema, napakaraming mga tao, ginawang bahagi si Lord ng kanilang buhay. Sabi niya, parang dilema yun. Nasa isip siguro niya. Sabi ko, hindi ako naniniwala na dapat si Lord ay bahagi ng buhay ng tao. Kasi kung si Lord ay bahagi lang ng buhay ng tao, ilang bahagi? Parang pizza. Binahagi-bahagi. Ano yon? Isang slice? Si Lord? Hindi. Palubag loob, 2 slice. Dapat si Lord ang kabuuan ng buhay natin. Amen. So how to walk in the supernatural? Sino po dito interested? Lord, I want to walk in the supernatural. Number 1, comprehend your identity in Christ our Lord. Kailangan maunawaan natin, sino ka ba? Sino ba tayo? Kasi ang identity natin ay nakadepend hindi sa diploma na ating natanggap. Kung ikaw ay nakapag-aral. Kaya may mga tao kapag bababa ang pinag-aralan, ang tingin sa sarili maliit. Ano yan? Pamantayan ng mundo yan. Pamantayan yan ng sanlibutan. Hindi ko sinasabi na ang mga kabataan, huwag nyo nang hangarin na magkaroon kayo ng mga achievements. Pero hindi yan ang identity natin. Amen? Hindi yan ang identity natin sa mundong ito. Kaya nga kapag ang tao naligaw sa isang island, isolated island, isang grupo kayong nandun, hindi mo mababalandra ang diploma mo dun. Useless na yon. So ano ang identity natin? Ang identity natin ay nasa ating Diyos. Binago tayo ni Lord. Amen. We are new creations. Bakit
Bakit tayo yung mga bagong nilalang? Kasi ang tao nagkasala sa ating Panginoong Jesucristo nung ang ating mga ninuno, si Adan at si Eva, sumuway sa ating Panginoon, nasira ang identity ng tao. Pero nung ikaw ay nanampalataya, tinanggap mo si Lord Jesus Christ as your God, as your Lord, as your only Savior, totoong-totoo talaga na nanampalataya ka, binago ng Panginoon ang identity mo. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. At magmamanifest yan sa pagkatao natin. Mararamdaman natin, mararanasan natin yung patuloy na pagbabago. Amen? Patuloy tayong babaguhin ng ating Panginoon. Sino dito, nandito ka ngayon, nararamdaman mong patuloy ka pa rin binabago ni Lord? Inaayos tayo ni Lord. Nandito tayo sa sanctification process. We are not yet perfect. Kaya nga kahit na sa ministry of deliverance, hindi natin kailangang i-judge ang isang tao. We need to minister to people. We need to love people. We need to have compassion to people. At magministeryo tayo. Amen? Kasi lahat tayo, maaaring nasa iba't ibang mga level tayo ng sanctification process ng Panginoon. Binabago tayo patuloy ng Panginoon. Pero tayo ay binago ng Diyos at patuloy na binabago. Can I hear your amen? So una, na dapat maunawaan natin sa ating identity, we are new creations in our Lord Jesus Christ. Next, we are authorized. Hindi lang tayo binago ng Panginoon at patuloy na binabago, pero nung tayo ay naging anak ng Diyos, merong ibinigay sa atin ng Panginoon, authority. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disipulo, Luke chapter 10 verse 19, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Meron kang authority. Kaya nga alam nyo, pag kayo nag-involve sa ministry of deliverance, kasi ito yung sinasabi ng Panginoon you will do even greater things than this. You will do what I had been doing. At kung yun ang utos sa atin ng Panginoon at ginagawa natin kasi nananampalataya tayo, magiging obvious ang authority na meron ka. Amen. Sino dito ang nakaranas na during ministry of deliverance, yung karga, nagwawala, sumisigaw, gustong manakit? And the moment you make a command, I forbid violence. Mararamdaman mo. Susunod. Tatalima. Kasi yung authority na meron ka, authority na galing sa Lord of Lords, sa King of Kings, the Almighty God. Lahat ng nananampalataya pumalakpak ng malakas na palakpak. Hallelujah! Amen? May mga pagkakataon pa nga na may mga karga na sumisigaw. At pag sinabihan mo, stop. May mga ganong pagkakataon ako nararanasan sa deliverance. Yung karga, kung ano-anong sinasabi. Sigaw ng sigaw. Minsan dinidistract yung ibang deliverance. Minsan may mga ganon. Para madistract lang yung iba, sisigaw. Pero pag inutusan, stop. Tatahimik. Bakit? Kasi meron kang authority. Amen?
At yung authority na yan ay authority na nagmumula sa ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 28, verse 18 to 19, then Jesus came to them and said, all authority, sabi natin, all authority. Grabe yan. Wala nang sasaklaw dyan. Wala nang hihigit dyan. Yan na yung pinakamataas na. Lahat ng ordin ng authority nakailalim dyan. Kaya nga minsan kapag ka-stubborn ng spirit at pinarealize mo yan sa kanya, na siya ay naka-under sa authority ng Panginoong Jesucristo, na siya ay dapat magpapasubmit ang mga demonic spirits, kahit gaano kataas ang ranggo, magpapasubmit sa authority ng Panginoong Jesucristo. All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go! Kaya kailangan nating humayo. Kailangan nating maglingkod kasi authorized tayo. Amen. Pero pag hindi alam ng anak ng Diyos, yung authority na meron siya, uupo lang talaga yan. Tuwing linggo. Sayang yung authority. We are new creations, we are authorized, and we have the indwelling of the sovereign Holy Spirit. Indwelling. Hindi nyo ba napansin? Pansinin nyo mabuti. Hindi yan infilling. Yan ay indwelling. Anong ibig sabihin? Ito yung identity natin. Nanahan ang sovereign Holy Spirit sa atin. Siya ang selyo. Anak yan ng Diyos. Kaya nga kahit nasa Ministry of Deliverance, may mga may encounter tayong demonic spirit, mismo sila ang nagsasabi. Nung dumaan yan, nakakita kong liwanag. Amen. Kapatid, tumingin ka dito. Sana pag ikaw ay dumaan, ang makita, liwanag. Ang mahirap, pagdaan mo, ang sabi, katropa yan. Ang sabi ng Romans chapter 8 verse 11, and if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who lives in you. When we truly grasp our identity, the supernatural becomes a natural part of our walk. Kasi kilala natin kung sino tayo. Tayo ay bagong nilalang. May authority tayo nagmumula sa Panginoon. Nasa sa atin ang banal na Espiritu ng Diyos. Lalakad tayo sa supernatural. Bakit? Kasi alam mo, ikaw ay anak ng Diyos, maglilingkod ka kay Lord. Because we believe that grow in serving, we walk in the anointing. Amen? Sabihan mo ang iyong katabi, kapatid, patuloy tayong maglingkod kay Lord. How to walk in the supernatural? You need to comprehend your identity. Number 2, you need to cultivate a life of faith. Why? Because faith is the currency of the supernatural. Dito sa Pilipinas, kung gusto mong maka-avail ng mga bagay-bagay, kailangan mong gumamit ng currency. Ang currency natin, Philippine pesos. Kapag ka ang dala mo ay Thailand baht at bumili ka ng turon,
hindi tatanggapin ang pera mo. Kasi mali ang currency na dala-dala mo. Kaya nga, alam nyo, kami na RevCell, pag kami ay nag-a-abroad, ang ginagamit na lang namin ay GCash. Kasi yung GCash, pwede siya sa lahat ng currency. Kino-convert na lang yung currency. Ang GCash, parang pananampalataya natin. In the supernatural, magagamit natin yan. Ang ating pananampalataya, magagamit natin yan sa spirit realm to experience the supernatural. Amen! Ang sabi dito, Matthew chapter 17, verse 20, I tell you the truth, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Sabihan mo nga ang iyong katabi, nothing will be impossible for you. Ulit, sabihin mo, nothing will be impossible for you. Pero kanino yan? Sino yung tao na makararanas, walang imposible sa kanya? Ito yung anak ng Diyos na merong pananampalataya. That is why we need to cultivate a life of faith. Napakahalaga ng pananampalataya. Hindi tayo makakagalaw sa spirit realm, sa supernatural realm, kung wala tayong pananampalataya. Pag kayo nakapag-abroad, sila Mary Lou at Mary Ann, pupunta yan sa August sa Singapore. Dapat meron kayong Singapore dollars. Kasi pag kayo ay nagtungo doon at ang dala-dala nyo lang ay peso, kahit gaano kalaki, hindi nyo yan magagamit. Maliban na yan ay inyong anong tawag doon? Pinapa-exchange sa Singapore dollars. At ganun din sa supernatural. Pag walang pananampalataya, hindi natin mararanasan ang mga himala na nagmumula sa ating Panginoon. Pero pag may pananampalataya ka, ang sabi nga dito, kahit kasing liit ng mustard seed, nothing will be impossible unto you. Can I have your loud amen? Faith is the currency of the supernatural, and believing beyond we see releases miracles. Ang ibig sabihin, kailangan matutunan ng tao na ang titignan niya ay hindi lang yung nakikita ng kanyang physical eyes. Tumingin kayo sa paligid. Ang nakikita ninyo ay yung inaabot lang ng inyong physical eyes. Pero dapat dumating tayo sa point na mabuksan ang ating eyes of faith. Meron tayong pananampalataya pero mabuksan ang ating eyes of faith at ang makikita na natin is beyond the physical. Amen. Ang sabi ng Hebrews chapter 11 verse 1, now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Kaya ang isang anak ng Diyos, kahit may problema yan, kahit may mga challenges, kahit may mga hindrances, meron pa ring kagalakan ng puso, punong-puno pa rin ng pag-asa. Kasi hindi niya lang nakikita yung nandito sa physical, pero nakikita niya yung beyond. Ano ang kayang gawin ng Panginoon? Sino dito, in your spirit, nakikita mo ang ginagawa ng Panginoon sa Christ the Rock?
Hindi, yung totoo. Kasi kung hindi mo nakikita yung ginagawa ng Panginoon sa Christ the Rock, hindi ka talaga maglilingkod. Ang nakikita mo lang ay yung pagdalo tuwing linggo. Hindi basta ako, syempre, yung aking namang konsensya, dapat nasa church ako ng Sunday. Hanggang ganun lang ang iyong makikita. Pero kapag ikaw nagsimulang makita yung beyond the physical, may ginagawa si Lord dito. Iba na yung nararamdaman ko, nararanasan ko, may kakaibang galaw si Lord. Honestly, sino dito naniniwala ang presensya ng Panginoon ay sumasa atin? Then you will serve God. You will give your very best. Amen! At maging sa larangan ng pananalapi, you will also sow the best for the work of God, for the ministry of the Lord. Amen. Kaya kami na Rebser, hindi kami nanghihinayang. Hindi lang namin nakikita na tuwing Sunday, may mga kumakain ng lunch. Kasi kung yun lang ang titignan namin, loke negosyo. Loke. Wala return of investment Pero hindi yun aming kita. Aming kita, one day, negosyo magtatakumpay rin. And what is that business? The soul-winning business. Ang nakikita namin, si Althea, worth inbesan yan. Worth mag-invest sa buhay niya. Kasi one day, gagamitin, ngayong pangalan, ginagamit na ng Panginoon. But I believe, one day, gagamitin pa ng Panginoon niya ng higit pa sa Bari mo, 16 years old pa lang nagagamit na ni Lord. Ano? Magdedebon na. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Huwag mo nang napakalaga ng pananampalataya. Faith is the bridge between heaven's reality, realidad yan sa supernatural, and earth's manifestation. Amen. Hindi, wag mong tignan, naku, ang aking covenant group. One-on-one lang kami ngayon. Naku, ayoko na, nakakaano na to. Singgulan lang kami, singgulan every week. One day, mumultiply yan ni Lord. Amen. Sino dito nananampalataya? You are a leader of multitudes. Amen? Gagamitin talaga tayo ng Panginoon. Paano pa na kino-quote natin yung Genesis chapter 22 verse 17? Pag kino-quote ba natin yan? Naririnig yung kino-quote ko yan? Nananampalataya ba talaga kayo? Inaangkin nyo ba talaga yan? Nang sabi ng Panginoon, I will bless you with incredible blessings and multiply your descendants. Na alam natin, hindi lang ito physical, pati spiritual. Amen. I will multiply your descendants into countless thousands. Yung sasabihin one day ni MJ, Bishop, sige po, igagather ko yung mga tao ko po. Siguro po, ang una kong igagather yung mga disciples ko po sa Australia. Amen? Bansa-bansa na ang ating pinag-uusapan. Ngayon, nagingitian tayo, but one day. Amen. Bakit? Kasi, merong pinagkaloob sa atin ng Panginoon na anointing. Yung pananampalataya natin, magmamanifest yan.
sa reality. Amen. Dahil naniniwala tayo, grow in serving, walk in the anointing. Pag naglilingkod ka, i-anoint ka ni Lord. Sabihan mo nga ngayong katabi, i-anoint ka ni Lord. Number 3. Una, you need to comprehend your identity. You need to cultivate your faith. And number 3, you need to learn how to cooperate with the sovereign Holy Spirit. Because the sovereign Holy Spirit is our guide into all truth. That's why you need to cooperate with Him. Dadalhin ka palagi ng sovereign Holy Spirit sa katotohanan. John chapter 16 verse 13, but when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. That is why you need to be intimate. We need to be sensitive to the sovereign Holy Spirit. Paano mangyayari yan? Kapag ka ikaw, discipline ka sa devotional life mo at sa prayer life mo. At kapag nangyari yan, His presence will empower you. His presence empower us for supernatural works. Pag naging sensitive ka sa sovereign Holy Spirit, mararamdaman mo yung kakaibang kapangyarihan na nagmumula sa Kanya, magmamanifest yan sa buhay mo. Amen? Pag nag-share ka ng gospel sa Bible study, nasa unang topic ka pa lang, born again na lahat. 12 topic yun. Nasa isang topic ka pa lang, born again na lahat ng dumalo. At kinakausap ka, gawin na po natin itong church. Unang topic pa lang. Iba yung anointing. Amen? Yung katabi mo, pag linggo, pag may karga, magre-react agad. Bakit? Iba yung anointing mo. Hindi mapakali yung demonic spirit. Amen. Tignan mo yung katabi mo. Ang sabi ng Acts 1:8, but you will receive power. Sabihin nga natin, power. One more, sabihin natin, power. Yan ay dunamis. Diyan galing ang word na dynamite. Bakit kailangan ng dynamite? Kasi ngayon, iba na, nung unang panahon kasi, pag may digmaan, kinakailangan natin ng bomb to destroy the works of the enemy. Amen? Pag ikaw may dunamis power ka, yung mga gawa ng dyablo, kaya mong magpasabog pag ikaw nananalangin. Taimtim ka na nananalangin. At alam mo, may mga pagkilos ang dyablo. Boom! Kaya mong magpasabog. Bakit? May dunamis power ka. At ang sabi dito, you will be my witnesses. Sabihin natin, witnesses. Ang salitang witnesses ay sa salitang Greek, martus. Diyan galing ang salitang martyr. Ang ibig sabihin niyan, ang buhay niya nakatalaga na kay Lord. Parang mga sundalo na isinugo sa digmaan, walang kasiguraduhan kung yan ay makakabalik pa. Bakit? Kasi yung buhay niyan, iniyalay na. Ganon ang Kristiyano. Ang buhay, inalay na para kay Lord. Amen! Siyempre, i-equip ka ni Lord. Sino dito naniniwala, may labanan talaga? Nung wala pa tayo sa Ministry of Deliverance, parang medyo abstract ng konti. Alam natin sa mind, alam natin yung problema pag may mga maniningil. Pero nung na-expose tayo sa Ministry of Deliverance, totoo talaga to. Hindi nagbibiro itong dyablo. Ang gusto talaga magnakaw, pumatay, magwasak.
Walking in the supernatural is impossible without relationship with the sovereign Holy Spirit. We need the Spirit of God. Amen. And because the Spirit of God is in us, pinupuspos tayo, patuloy tayong maglilingkod sa Panginoon. Because we believe, grow in serving, walk in the anointing. Pinakahuli, pang-apat, ito na po yung pinakahuli. We need to have the courage to demonstrate God's power. Nagustuhan ko yung isang punto ni Pastor Nathaniel sa mga nakadalo ng ating healing, deliverance, and empowerment special training. Ang isa sa binigyan ng emphasis ni Pastor Nathaniel, kung ikaw ay maglilingkod sa Panginoon, you need to have courage. Kasi pag tayo ay may takot, naaamoy yan ng dyablo. Ramdam na ramdam yan ng dyablo. Kaya kinakailangan natin ng lakas na loob. Saan tayo bubunot ng lakas ng, saan tayo huhugot ng lakas ng loob? Sa mga salita ng Diyos, sa mga pangako ng Panginoon. At makikita natin, the early church moved in boldness and miracles. Acts chapter 4, verse 29 to 31. Now Lord, nung nananalangin, sila Apostle Peter, pagkatapos silang mabilanggo, sa halip na sila ay matakot, sabi dito, nanalangin sila, now Lord, consider their threats, tinatakot kami, and enable your servants to speak your word with great boldness. Kaya pag tayo ay nagpipreach ng gospel, we need to preach the gospel with boldness. Not with arrogance, but with boldness. Amen. At ganun din, pag tayo nag-operate sa healing and deliverance, pagka tayo may kinukonfront ng mga demonic spirit, you need to speak with boldness. Kaya nga minsan, may mga pagkakataon, tinitrain namin kayo. Kapag ka merong nag-manifest kayong pinapaupo, para maramdaman ninyo yung nandun. Sino dito nung unang naisalang ka, may kaba? Hindi nyo ba napansin, naramdaman nung karga? Nung ang kausap yung isang deliverer, opo. Pagpalit mo, ayoko nga, bigla kang ginanon. Kasi naramdaman, may kaba. Okay lang yun, nagsisimula ka pa lang. Pero kailangan ma-develop yung courage. Amen? Na kapag nag-confront ka na, sino ka? Habang kumakain ka pa ng maruya. Amen. Sabi dito, verse 30, stretch out your hand to heal and perform miraculous signs and wonders through the name of your holy servant Jesus. Kita niyo yung panalangin ng mga disciples. Mga himala talagang gusto nilang maranasan. Hindi pagalingan ng pangangaral, pagtuturo. Okay din naman yun, maging mahusay tayo doon. Pero may kakaiba pag nararanasan ng kapangyarihan ni Lord. Amen? Verse 31, after they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Pinakahuli, we are called to release heaven on earth. Kaya kinakailangan nandun yung yung courage natin. Bakit? Kasi yung uri ng authority na binigay sa atin ng Panginoon, kung ano ang ating iginapos sa lupa, magagapos sa langit. Ano ibig sabihin nun? Kung ginapos mo sa physical, magagapos yan sa spiritual. Amen? Subukan ninyo, pag kayo nag-operate na sa Ministry of Deliverance, may nagwawala, alam mo yung identity mo, alam mo ang authority mo, ginagapos kita in the name of Jesus Christ. Now. Aba, makikita mo, magre-react.
nagsalita ka eh. Yung sinalita mo dito sa physical, pinakinggan sa spiritual. Amen. Matthew chapter 16 verse 18 regarding the church. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church. And the gates of Hades will not overcome it. Look at verse 19. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Ang Panginoong Jesucristo ang nagsabi. A supernatural lifestyle requires courage. Fear holds back. Ramdam ng dyablo yan. Ang tingin ko nga, kapag ang isang tao natatakot, diyan kumukuha ng kalakasan ng dyablo. Actually, kapag nga yung may karga, yung taong may karga, puno ng takot, stronghold yan. But boldness opens doors. Kaya nga kahit sa finances, huwag tayong magpapasindak. Pamasahin na nga lang to. Huwag kang pasindak. Wala lang ang pamasahe. Huwag kang maglakad ka. Naranasan nyo na bang maglakad ng malayo dahil sa ministry? Naranasan ko maglakad, magmula Muñoz Market hanggang Moraita. Hindi ako magpapasindak, maglilingkod pa rin ako. Maghapon ng ministry, wala akong pangkain. Kaya pag may lumapit sa akin, mga binabible study ko, Kuya to, ang kain tayo, libre ko. Sige! Wala nang... Bakit ka magpapasindak? Kahit nga huwag kang kumain ng 1 linggo, buhay ka pa rin. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, subukan mo yon. Amen? Huwag tayong magpapasindak. Kasi the moment magpasindak tayo, mararamdaman niya ng dyablo. Nagbibigay yan sa kanya ng lakas. Subalit pag tayo, punong-puno tayo ng courage, nagmumula sa mga pangako ng Panginoon, alam natin nandiyan ang Sovereign Holy Spirit, pinupuspos tayo, pinapaligiran tayo ng mga anghel ng Panginoon, bakit hindi lalakas ang iyong loob? Kaya lang, bago tayo magtapos, ang makakaranas niyan ay yung nagdesisyon na maglingkod sa Panginoon. Grow in serving. Walk in the anointing.